Yon, ay magandang araw ho. Ay garnay. Sadya hong nabagyo ngayon. Sadya naman kung makikita nyo ho, pagkaalakas mo nang iniuulan. Aba, hindi naman ho pwedeng kansilain. Tsaka ho, tumawag naman ho rin sa akin yung aking kliyente. Sabi sa akin, sila raw ho ipapunta na. Aba, ay siyempre, hindi tayo sisira sa usapan. Tsaka ho, wala naman problema dun sa aking tatuan. Gawa ho down, rain or sun ay tuloy ang tatuan. Gawa nga ho, kahit mag brown out, ako naman ho may generator down. Tsaka ho, rin makikwento ko sa inyo. Hindi naman ho sa panganaw. Sadya naman ho tuwing umuulan ay pagkaasipag ko ho lalo magtataw. At tsaka rin makikwento ko, ang tatatuan ko ho ngayon ay galing pa ho ng Colorado, USA. Ayaw, sadya naman ho lumaot na ng lumaot ang mga nakakarating din sa akin tatuan. Ayaw, kung mapapansin nyo nga ho, diba, malakas-lakas ho ang ulan ngayon. Hindi naman ho ako nagkulang na mag-abiso ho doon sa aking kliyente. Sabi ko nga, sir, medyo malakas-lakas ho ang ulan. Sabihan niya ako kung kayo tutuloy, gawa nga, malayo-layo pa rin naman sa dyan panggagalingan ng aking tatatuan na eh. Aba, edi tumawag ho sa akin, ika ho sa akin, tutuloy ika kamay at aringat nasa sa biyahe na. Kaya kung ay garnay, paano ba naman akong tatamarain? Ay ang mga ganyang mga nasugod sa aking maliit na bulwagan sa aking tatuan, ay sadya naman todo effort na eh. Paano ko bang hindi yung susuklian? Ay baka ho itatanong ho niya kung anong ipapagawa sa akin. Aba, ay di abangan nyo ha pagdating ko sa tatuan ka, tsaka ako na lang ipapakita sa inyo. Ay di arena nga sadya namang kalabsaw na ang ulan na yaw. Ay kung hindi ka titigil ay hindi rin ako magpapapigil. Ay rin nga at ako'y may sasaktan na naman. Ang sasaktan ko ho ngayon ay galing pa ho ng Colorado, USA. Ayaw, sadya naman hong lumaot na ng lumaot ang mga nakakarating din sa akin tatuan. Bali ang gusto hong ipagawa sa akin ng aking biktima ngayon ay dagdagan raw ho yung kanyang tataw. Kung maaari raw ang ilagay ko raw mga disenyo ayun hong mga sinaunang tribal na galing ho sadya dito sa Pilipinas. Tapos sabi ho sa akin ng aking biktima ay ikaw na ika ang bahala. Ay di ba nga ho sabi ko sa inyo, madali ho akong kapulaw. Ay di ang sabi ko ho din ay sigay. Bali ang diskarte hong ginawa ko ho din ay nagprint na ho ako ng mga pattern ho ng mga Philippine traditional na tataw. Tapos lalagyan ko na lang rin ng mga base para nga ha mapadali ho ang trabaho ko. Pagkatapos ko hong sabunayin, alkoholan at kaluskusan ho ang aking biktima, aba ay di minabuti ko na ho maglagay ho ng mga base ho din na ginagamitan ko ho ng mga sharpay. Kung sa ano nga ho ipinupunduhan ko ho muna bago ko ho lagyan ng stencil. Kung mapapansin nyo ha ang ikinakapit ko hong stencil ayun hong mga bakantay. Kung sa ano ho para ho matuwid ho ang mga linya natin at hindi ho magpaliko-likaw. Tapos yung mga lumabis naman hong linya, ay naman hong pwede pang burahin. Ay pakitahin agad ang setup ng lamesa nang tayo nakakapag-umpisa na. Ayaw at ipinakita na ho ang napakatipo nating biktima. Ay di ari na nga at papaguhitan na ho ng isang makati-katay. Unang guhit, punay. Sa padalawang guhit, lasa ko'y tiko mampuhay. Ay di ari na nga. Paghuga na rin ang inuuna ko sadya ay yung parteng ibaba. Para ho ang stencil ay hindi ho mabura. Pero ho sa buhay, ang inuuna ko ho sadya, aba, ay di ang aking pamilya. Gawa nga ho, sila ho ang pinakamahalaga. Ay doon ho sa mga tropa ho natin na bago pa lang ho sa larangan ng pagtatataw. Kung mapapansin nyo nga ho, ang ginawa ko ho muna din ay ayun ho mga base. Para nga ho, alam ko ha kung saan ko ho isasalpak yung mga disenyo na gagawin ho namin. Dahil kalimitan, pag ako'y nag-pre-freehand ay nabubura sadya yung mga idrino-drawing ko. Ay kagumanda ng arila ang mga pundo munang uunahin natin bago ho ang mga disenyo. Mas maganda sadya kung nagpopundo muna para hindi ka mangangapa. Kaya naman ako nagkapit na ng mga stencil na gayon para nga ha matuwid ho ang linya kung saan nga ha para ho maging magkakasing kapal. Dahil kalimitan ha kung mapapansin ho ninyo pag nag-pre-freehand hindi naman ho sadya nakukuha ho yung diretsyon-diretsaw. Pero siyempre ayan naman ho kanya-kanya ng diskarte. Ako lang ay nagbabahagi ho lang ng mga ginagawa ko ho din sa aking mga kliyente. Pag ho ayan ay natapos ko na hong linyahan, aba siyempre, ayan ho ay akin hong shading nga kung saan nga ha, para ho nga mapunaw at wala hong maging bakante ang atin hong mga pundaw. Kung napansin nyo ho kanina, di ba ho ako'y nagprint na ho ng mga design, ayun ha ay papasok naman ho din ay pag natapos ko na ho ang aking mga base. Ay pakitahin mo nang naipundaw. Ayaw, ay di ari na nga at ikakapit na ho natin na rin mga stencil. Ari ho ang sinasabi kong diskartay. Pag natapos ko na hong puntuhan, aba, ay tsaka ko naman ho inilalagay ho yung mga disenyo ho na gagawin natin. Gawa nga ha, kalimitan niya ha, pag hugar na ay nabuburahan ho ako.
Kung garnihong diskarte ang gagawin ho ninyo ay napakalaki hong tulaw kung sa ano nga ha, hindi ka mapre-presyaw. Ay malaking shoutout ho din ay kay Kanik Akinaw. Areho inabasa ko lang bigla sa kanyang mga komento din sa aking mga video. Dito lang talaga ako nakakita ng artist na di madamot mag-share talaga ng technique sa pagtatataw. Ay kako nga, hindi man ako gayong kagaling pero may matututunan ho kayo sa akin. Huwag ka matatakot na masapawang ka, huwag ka matatakot magbahagi na nalalaman mo. Dahil pag ang mga tinuruan mo ay mas magaling na sa iyaw, mas panalo ka. Ay dini naman tayo dumakaw sa itinatato ko kay sir. Nung mga oras yung aray-arayhong si sir ay nausisa ka. O kako nga, bakit ho sa dinami-rami ho ng mga design na mga pwedeng ipatataw ay arehong Philippine traditional tribal lang napili ninyo. Ang naging tugon ho sa akin ni sir ay Garnay. Gusto raw niya lang sadyang balikan ng kanyang pinagmulan. Ay di ba nga ho sabi ko ho sa inyo, arehong si sir ay galing pa ho ng Colorado, USA. Gusto lang raw niya sadyang ipagmalakay na si raw ay isang Pilipinaw na kahit hindi raw niya ipagsigawan, yung nakatatak na lang raw sa balat niya magpapakilala para sa kanya. Ay alam niyo ho ba na ang mga tribal tattoo sa Pilipinas ay bahagi ng sinaunang kultura ng mga katutubong grupo sa bansa, lalo na sa Cordillera, Hilagang Luzon, at sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bago pa dumating ang mga Espanyol, may malawak ng tradisyon ng pagpapatataw o batawk sa mga Pilipinaw. Ang salitang batawk ay tumutukoy sa sinaunang paraan ng pagtatataw gamit ang patpat, tinik at uleng o abaw bilang tinta. Ang mga tatunaw ay hindi lamang palamutay, kung hindi simbolo ng dangal, tapang at pagkakakilanlan. May kanya-kanya ho yan dahilan kaya ho nagpapatataw. Kagaya na lang ho ng mga taga-Kalinga at taga-Buntaw. Ang mga mandirigma daw ay ginagantimpalaan ng katapangan sa laban. Ang iba naman kaya nagpapatataw ay ginagamit sa mga ritual at espiritual na paniniwala. Sa iba naman ayan ay pagkakakilanlan ng tribo ng pamilya. Gawa nga ha, bawat tribo ay may natatanging disenyo at nasasabing marka ng pinagmulan nila. Dini naman ho tayo dumako sa mga disenyo at kahulugan. Gaya ho ng alon o kaya ho linya ng tubig. Ang kahulugan ho na ang daloy ng buhay at katatagan. Ang simbolo naman ho ng araw at bituin ay no'y nangangahulugan ng liwanag, pag-asa at patnubay. Kung mapapansin nyo ha, halos ho kalimitan ho ng mga Philippine traditional na tataw ay meron hong tatsulaw. Ayun ho, para ho maging balanse ang katawan, isipan at espiritaw. Ngayon sa modernong panahon, muli hong sumisiglang interes sa mga tribal na tataw bilang pagpupugay sa kulturang Pilipinaw. Napakarami hong Pilipinaw kahit sa ang lungsod, kahit sa ang lugar at kahit ho sa ang bansa ang nagpapalagay ho ng mga tataw na inspirado ng mga sinaunang disenyaw. Ay kagaya na lang ho na rin tatoon ko ngayon ay diba nga ha, galing pa ho ng Colorado, USA. Mas pinili niya ho rin mga garning disenyaw para nga ha, bilang simbolo ng pagkakakilanlan, tapang o koneksyon sa pinagmulan. Pero ho sa tunay, tayo ho pala'y nagkakahaba na naman ng istorya. Hindi ko ho namamalayan na arehong itinatato ko kay sir ay tapos na ho pala. Abay ano pang gagawin ay ipakita na agad ang mga resulta. Ayaw, ay tangi na Miles. Sadya naman ho, sagak na sagak. Ay kayo na ho ang bahala sumintain siya kung ano sadya naging resulta. Gawa nga ha, arehong aming sakitan sesyon ay tapos na ho pala. Bale ang pyesa hong aray ay inabot lang ha ng kulang-kulang 10 oras. Ay maraming salamat ho sir at ako ho napagkatiwalaan ho ninyo para humanakit ho diyan sa balat ninyo. Ayaw, ay ano pang gagawin ay tanggap na ho agad aray tapos ako'y palagutukan nyo na agad ng isa. Punta kayo dito, the best. Ay doon ho sa mga may katanungan, pwede nyo ho may message din ay sa aking Facebook page. Arehong unang guhit po night ni Aljunanite. Pwede nyo rin ho may message din ay sa aking Instagram. Ay siya, pasyalan nyo na lang ako din sa aking tatuan din sa Lian, Batangas.